ang bread and pastry. Iba-iba po yan, katulad ng hairdressing, iba yung number of hours. Meron silang 650. Sa akin, sa food processing, meron kami 568 hours. Ma'am, ilang years na po kayo nagtuturo na sa Ako po, TESDA, ma'am? sa hairdressing, 5 years po, saka sa beauty care. Tapos sa bread and pastry, tsaka sa food processing, magpo 4 years pa lang po. Bali, 9 years na kung ito total. Pasensya na po, ano po pala yung pangalan niyo? Ako po si Ma'am Esmeralda Llanes. Tawagin ako Ma'am Beng. Ako rin po yung kasi nagtuturo kila Ma'am Beng kasi kailangan nila. Ganun pala po yun. Noong una po parang binabaliwala nila ang livelihood kasi kala po nila hindi kami accredited ng TESDA. Ang hindi lang po sa amin accredited, yung pong aming training school. Kaya lang po siya nag-ooperate dahil po sa aming mga trainer kasi kami yung certified ng TESDA. Kasi hindi kami pumasa dahil yung facilities, meron po kami dapat 168 square meter, hindi po pumasa sa TESDA, sa standard ng TESDA. Kasi ISO na po kami ngayon, ang TESDA. Ano po yung ISO, ma'am? International Standard. Kaya yun po yung International Standard Organization. Yun po. Kaya po, naging mahigpit na rin. Kung mga tanong po sa training, masasagot ko po. Pero pag lahat sa TESDA, kasi po trainer po kami, trainer assessor, iba naman po yung field namin, mas nakakaalam po mga taga-office po talaga. Under tayo ng pamamarisan. Pasig, Marikina, Mandaluyong, Rizal, San Juan. Tapos ano pa mo yung problema na encounter? Mostly po sa As kayo ma'am, as trainer sa students. Number 1 po, syempre magkakaiba yan ng attitude. Lalo na yung out of school youth. Kinakailangan, kami pa rin po yung mag-a-adjust, hindi sila. Kasi kami yung trainer. Kami po yung nag-under ng proper training or yung sa MPM. Kasi kami po yung mag-a-adjust lagi. Ganun yan. Mostly po yung iba, financial problem. Number 1 yun. Kaya nagka-problema sa family. Isa po yun sa mga nagiging problema kung i-stop sila. Pag-absent po palagi po. Ang absent sa kanila po, palibhasa sa mga professional sila, ay binira naman po yung absent. Pero na lang kung talagang importante. Pero mostly, kapag po out of school youth, yun yung pinakamarami. Kasi karamihan, broken family, lahat ng may problema, hiwalay sa asawa, yun po yung mga tinuturuan namin. Ma'am, ang mortality rate niya, ang enrollment, ilan yung nagsa-successful na nakakatapos? Anong rate, ma'am? Mga 75% po sa 100. Okay. So from time to time na nagturo kayo, ma'am, yun yung na-observe yung mortality rate ng mga enrollee ninyo? Minsan po 50%. Depende po sa batch na mag-enroll sa amin. Hindi lahat 75. So ano po yung dumating sa point na pinakamababa ang naging mortality rates ng mga kanya, ma'am? Ilang percent po yung pinakamababa? Pinakamababa, mga 42 po, sir. Anong year po yan, ma'am? Siguro po 2011. 2011. Pero po nitong pagdating ng 2013-14, doon na po yung may kinalaman ba yun sa change of administration ng nung local government natin or ng national government? Yung pagbaba at pagtaas ng sa palagay niya, ma'am? Siguro sir, meron yung requirements na rin po kayo. Lalo na po kasi katulad po yun na tinuturoan namin. Siyempre, lahat yan sila po yung mag-shoulder ng gastos. Okay. Siguro man pwede po madaming matikman yung yung finished product ninyo. Pwede po ba, ma'am? Si ma'am, hindi natin i-interviewin. Ay, interviewin natin si ma'am. Ma'am, teacher po kayo na. Teacher po yun ang parang. Ano po parang high Pangalan mo, school? ma'am. Crisanta Monton po. Estudyante ka nila. Titikman po lang, ma'am. Tapos ano po yung advantage nung pag-aaral ng NC2 to ma'am, no?